Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighton. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighton. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighton, the countdown of the information for everyone. Alright! Good afternoon po sa lahat ng nakikinig ng Bright FM 91.9 at kayo po'y nakatutok dito sa Brighton, the countdown of information for everyone. Ako po si Sherwin Limson. Hello! Welcome back to your favorite Friday afternoon habit. At ako pa rin ang hindi magandang maganda, pero maganda lang na si DJ Sarah. Hello, happy Friday. It's Friday the 13th. Yes, Friday the 13th. Yan. Pero ganyan tayo ka-crucial sa Alright. Ayan. So, ano ba, 'di ba sa kadalasan na lang sinasabi, yung Friday the ang ikalabing tatlo. yung pang ikalabing tatlo ng Friday, malas daw. Oo, pero hindi. Pero hindi, kasi dito sa Brighton, swerting-swerte kayo. Yes. Dahil nakikita nyo na naman kami sa FB Live at napapakinggan nyo na naman kami over the radio. Naman, dito lang yan sa Brighton. Of course, kung gusto nyo kaming makita ng live, as in right now, makita nyo kung gaano kami ganda lang at kagwapo lang. Sapat lang. Sapat lang. Ayan. Pwede kayong pumunta sa aming official Facebook page. Again, it's www.facebook.com/BRIGHT10919. Tuloy-tuloy lang po yung pagla-like, pag-share, pag-comment, pati na rin ang panonood sa amin. Ayan. Friday the 13th. Pero, ang swerte ng Friday. You know why? Why? It's a payday today. It's payday today. Ayan. Ayan. So, batiin muna natin gusto muna nating pasalamatan ng ating tech on duty, Leomar the Handsome Igpora, para sa pagpapahintulot niya na gamitin ang kanyang cellphone para sa ating Facebook Live. Yan. Malinaw na malinaw po ang aming mga muka. Yes. Malinaw na gwapo lang at maganda lang kami. Yes, sapat lang, Sherwin. Anyway, Sherwin, syempre gusto muna nating i-greet yung mga nagbe-birthday. Advance happy birthday to Teacher Irish Makapinlak. Belated happy birthday naman kay Sir Khaled Sungod. And then, happy birthday sa aking kapatid, John Pauline Estanislao. Happy birthday, ate. Ayan. Happy birthday po. Ayan, ang daming mga birthday celebrators ng ngayong taon, no, Sherwin? Umpisa pa lang ng January, pero ang dami na. Tama. Anyway, kumusta naman ang iyong January, Sherwin? Hindi mo ba napapansin na may bago sa akin ngayon? So far, so good. Napapansin ko naman sa buhok mo ngayon. Yes. Yan, medyo na straight na, no? Medyo na. Hindi. Compare dati, mas straight siya ngayon. No? Parang ang layo nga ng hair ko last time. So, sabi ko nga, Nung last Brighton ba, wala pa yan? wala pa. So, Okay. may bangs pa ako last Friday. Yung trending ko na bangs. Okay. Hindi, ngayon, gusto ko lang din pasalamatan, of course, sila, yung mga nagtyaga sa napakakapal kong hair. Ayan. Thank you Miss, so much. For the hair, di ba? Yes. Hairstylists of Sarah. Ayan, gusto ko pasalamatan sila Kuya Dondon, Kuya Jomer, Kuya JR, kay Miho, kay Lance at kay Ate Ruby. Ayan. Sila yung nagtyaga sa aking hair ng isang araw yata. Yay! Ayan. Clap. Hindi naman siguro nagtyaga sa... Ano? Hindi naman talaga pangit yung buhok mo, di ba? Oo, sapat di lang din. Sapat lang din. Uso yung Alam mo sapat naman tayo, sapat lang tayo dito. Oo, hindi naman tayo sumusobrat na lahat. Ayun Tama. nga, Sherwin. So, gusto ko lang silang i-greet kasi sabi nila sa akin last time. I-greet ko daw sila, i-tune in nila ng alas 4. Wow! So, maraming salamat po. And gusto kong i-share sa'yo, Sherwin. Yes. I-greet lang din natin yung mga masisipag nating mga traffic enforcer. Akala ko traffic dito sa sa Pride. Pwede rin, si King. Hi, King Ara Balagtas. Hindi, kasi nung last time, nung magpapastraight ako ng hair, may nakilala kong isang traffic enforcer. So, tinanong niya rin kung saan ako nagtatrabaho. Then, nasabi ko nga, dito po sa Bright FM, pakinggan niyo po ako every 4 Every day. o'clock. Every day. Hindi, every 4 o'clock to 5:30 every Friday po, sabi ko. So, hi kay Kuya Cesar. Naka-duty siya dun sa may papuntang, ano yun? Heroes Hall.
Heroes, Ayun. oo. Hi kay Kuya Cesar at sa lahat ng mga traffic enforcers na nakikinig sa atin dito sa Bright Paano FM. mo naman siya na-meet? Paano Hindi kayo kasi ganito yan. Masyado akong excited magpaganda. Dumating ako sa salon 8:30, ang bukas 9 o'clock. 30 minutes to go siya. Siyempre, iniisip ko kung anong gagawin ko. Yes. Sarado yung salon, sabi ko. So, bumili ako ng makakain. So, makakain again. Tapos yun, nung bibili ako, nakita ko siya. Tapos, siyempre, ngumiti ako. Tapos, ngumiti din siya. Tapos, yun nga, sabi ko, pwede pong makiupo. Tapos yun, nagkuwentuhan kami. Wow. Wow, close agad. Feeling close si ate. Ayun. So, naging makabuluhan yung paghihintay ko magbukas yung salon. Ayan. So, oo. yun. Ayun. Gusto ko lang siyang May natutunan ka ba tungkol sa traffic enforcement? Oo, meron. Meron. Mahirap. Yung natutunan ko kay Kuya Cesar, yung na-share niya, sabi niya, kahit gaano kahirap ang isang trabaho, kung nagugustuhan mo siya, magtatagal at magtatagal ka doon. Tama. Kasi, if I'm not mistaken, 16 years na siya sa service. Oh, really? Sa pag-traffic. Ayun. Oo. Kung natatandaan ng ating listeners, baka nakikinig din sila ng OCD in action. Yes. Na natapos na kahapon, Yes, at unfortunately. gusto nating pasalamatan lahat ng tumutok at sumubaybay sa OCD in Action and especially sa OCD Region 3. Tama. Lalo na kila Ma'am Dayan, Ma'am Cheng, ayan. At Kay sa Miss lahat, Lisa Fabillar. yes. Oo. Kay Sir Nigel, kay Sir Amado at sa buong OCD. Oo. Kasi supportado nila, di ba, Chef? Tama. Nais lang po naming ibahagi na yung mga ibang empleyado doon nagtatagal ng 43 years, Yes. ng 18 years, ng 15 years. Imagine that. Yung mismong parang yung kabuuan or yung general na nafe-feel nila sa pagtatagal nila sa trabaho is yung fulfillment na nararamdaman nila. I think ganun din yung nais iparating, no? Ng traffic enforcer na nakausap mo sa yung Yes. fulfillment na nafe-feel niya sa trabaho kahit na mahirap, mainit yung sikat ng araw, tinutuloy niya pa rin. Okay lang. So, hi kay Kuya Cesar. At isa pa, Sherwin, i-greet din natin yung isa pang punong-puno din ng words of wisdom. Yung kapag ka nakausap ko, talagang ang dami kong napupulot. Kumbaga yung mga words, talagang sinusulat ko at tumatatak sa akin. Listening daw to us from our number 1 fan, our very handsome Father Kenneth Alden Richards. Wow! Ayan. It's a privilege po na mapanood tayo ng isang artista Yes. na napakagwapo. At punong-puno ng wisdom talaga. Tama. Among Kenneth, hello po. We Hello miss po. you here, Among. Sana bumalik si Among, no? At marinig natin siyang mag-DJ. Tama. And nag-like din si Ma'am Cheng. So, siguro nakikinig din si Ma'am Cheng. And Sherwin, gusto ko lang i-greet yung mga new friends ko. Wow, new friends. Yung mga nakilala ko, dito lang. Dito lang. Hindi Banda lang dito yan. Hindi oo. man malayo Gusto ko silang i-greet. Sila na busy ngayon. Hello kila Kuya JR, kila Kuya Ian, Kuya Romel, Kuya Eric, kay Kuya Rolly. Ayan. Sila yung mga kasama din natin dito sa Bright FM. Ayan. Masyado nila akong ni-spoil sa pagtawag sa aking Malago. Bet na bet ko naman. Oo. Bali, isa na yung tumawag sa'yo ng Malago dati. Isa pa rin ngayon. So, Malago na sa... Hindi na maganda lang. Oo, hindi. Maganda lang. So, pwede na yon. So, next Friday, pwede mo nang sabihin yan. Pwede mo nang i-claim. Dahil meron naman tayong... mga magpapatotoo pala. magpapatotoo dyan. Gusto ko lang din silang pasalamatan kasi kahit busy sila ngayon, nakinig sila sa program natin, Sherwin. Habang nagbabarena at kung ano-ano, pinakikinggan nila tayo. So kung ano man ang inyong ginagawa ngayon, maraming salamat po at nakatutok kayo dito sa amin sa Bright Set. Yes, nakita ko lang din si Kuya Prince Harvey Gatos na nakiki-FB live siya ngayon. Hello, Kuya. Hello, Kuya. Ang napakagiting na videographer and photographer. And si tita ko, Tita Marlene Dizon. And gusto lang din natin i-greet ng Happy Foundation Anniversary ang University of the Assumption, ang ating alma mater. Ayan. Ilang years na ba? 54? 54? Di ko alam Hindi kami sure. Nahiya naman ako sa iyo. Basta yung tema niya, Resurgence. Oo, okay. Resurgence. Ayan. So, congratulations sa mga nanalo ng Mr. and Miss UA Models of Excellence 2017, which was happened last night. Ayan.
And later on, sa i-share lang natin, parokya ni Edgar will be live sa UA Gymnasium. Ayan. And Sherwin, di ba binati natin kanina si Sir Khalid, pabati daw si Christine at Elaine ng BGC Field Builder. Katabi daw niya ngayon sila at nakikinig sa atin, Sherwin. Wow, thank you so much po sa pakikinig. Ayan. So, Sherwin at ako din, gusto kitang i-good luck at i-congratulate na din dahil tomorrow is your concert. Yes. It's not only me, no? Marami tayong kasama dyan, syempre. pero- Binabati ko yung University of the Assumption Coral sa pangunguna po ni Sir Joseph Erwin Limpin and Sir Fernando Santos. I'm inviting you, no, kahit naririnig na nila everyday yung plug dito, yung advertisement, UAC in concert po. Ano kasi? Nakalimutan ko yung title. hindi na po siya magko-concert dahil dyan. Music and Unity, the sound of UAC or UA Coral. Tomorrow po yan, 7 p.m. sa Yes. Laos Group Event Center. Supportahan po natin si DJ Sherwin. Thank you. Meron po akong solo dyan sa mga gustong manood ng concert para mapanood nyo kung kumanta ng solo. Ayan. And with the group. Pwede nga rin daw pong ulitin dito sa Bright Senyo. Pwede naman. Ayan. So, hindi naman masyadong artistahin yung mga DJs natin ngayon, no? Pero Sherwin, syempre, pagkatapos ng mga maraming batian, move on na tayo sa ating topic sa araw na ito. Ayan. So, narinig pala nung nag-ayos sa akin ang bate. So, sabi niya, "Hi ma'am, thank you po for greeting all the staff of the salon. Happy today." Ayan, maraming salamat din po. Happy din ako sa buhok ko ngayon. Yes. So, yung pangalan ng salon is Tomino Haru. Ayan, may libreng plug Japanese ba yun? Parang Yeah, Japanese, no? okay. So, thank you po for listening, sir and ma'ams. Sana every Friday makinig sila. Yes. Diba? I believe, no? Every Friday na yan sa... Sabi siguro nila, nung nandito si ma'am, hindi nagsasalita. Tapos ngayon, ang Ang daldal daldal, pala. no? Ang daldal, no? Ayan. So anyway, Sherwin, sabi ko nga kanina, meron na tayong bagong pag-uusapan. Siyempre, excited na tayo dito. Kanina ko pa nga binabasa to, sabi ko, ano to? Buwan ng wika? Buwan ng pagiging makabayan? Oo, parang araw ba ng kalayaan ngayon? Oo, Hindi naman, no? yes. Pero dahil nga nagsimula na yung taon, and nandito pa rin tayo sa unang bahagi ng taon, Yes. ang unang buwan, syempre, panahon pa rin yan ng pagbabago, di ba? Yes. Ng pagkakaroon ng New Year's resolution. Pero at this moment, hindi muna sa mga sarili natin. Oo, hindi lang siya para sa sarili natin, hindi lang siya para sa ating family, hindi lang din para sa society, kundi para sa bayan. bansa yung sasabihin. Pwede rin yun. O, di ba? Para sa bayan, para sa bansa, para sa Pilipinas. Yun. So, naging makabayan tayo. Na-inspire tayo sa OCD. Serving the nation, protecting the people. Ayan. Ayan ang pag-uusapan po natin, ang magiging paksa natin para sa hapon na ito. Very makata, no? Sa Yes. mga 10 bagay na maiaambag mo sa pag-unlad ng bansa. Para naman sa ating mga tagapakinig, kung gusto nilang magbahagi ng kanilang mga kasagutan sa ating katanungan, maaari po ninyong sagutin kung ano na ba or ano yung bagay na naiaambag or naiambag mo sa pag-unlad ng bansa. O kasalukuyan mong inaambag ngayon. Yun. Oo. O balak mong iambag. Yes. O kaya naman kung meron kang resolution na related dito, pwede nyo po yung i-share sa amin. Lalo na kung meron kayong mga greetings, mga gustong ipa-greet sa amin. Ano man ang okasyon, birthday, monthsary, anniversary, breaksary, may ganun ba? Pwede yan. Pwede rin breaksary, oo. Okay. So, pwede O nyo... kung na-break kayo last week, edi weeksary nyo na ngayon. Oo, Oo. break, Joke one lang week po yun. Bigyan nyo daw ng Have si Sherwin na sound effects. Hindi, joke lang. So, ayun. Hindi naman ako walay eh. Ay, okay. O, sige. Okay na, mag-text na po kayo para sa mga gumagamit ng Smart dyan. It's 0918-351-8282. Para naman sa mga Globe subscribers, it's 0915-954-1303. Para sa mga gumagamit ng Sun, it's 0923-231-4124. At para sa mga gustong makita kami via Facebook Live, just go to www.facebook.com/capitalBRIGHT10919. Ayan, Sherwin. Halina't maging magiting na mamamayang Pilipino, mga bagay na dapat mong gawin upang makatulong sa pag-unlad ng bansa.
susunod na. Dito lang po yan sa Brighton, the countdown of information for everyone. Kayo po ay nakikinig pa rin ng Bright FM 91.9, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. At ito pa rin po ang Brighton. Kasama niyo pa rin po, DJ Sherwin. Ayan, kasama nyo pa rin din. Nakalimutang magpakilala. Oo, ako pa din ang hindi maganda pero maganda lang. DJ Sarah. Sa ating pong mga tagapakinig, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin. Kagaya na lang nila Kuya Romel at Kuya Ian na nasa labas daw at nakikinig sa atin. Ang unang kanta pong aming na iparinig ay ang Saludo ng Quest. Yes. Sa mga, yan yung topic natin na for today, yung mga bagay na maiambag natin para sa pag-unlad ng bansa. And sa mga Pilipinong gumagawa na po nito, saludo kami sa inyo. Ayan. At kung gusto nyo pa ng isang kanta ng Quest na maganda, na na-feature din namin dito sa Brighton, Yes. it's Walang Hanggan ng Quest. Ayan. Para ka nga nakikinig ng tula ng kanta. Parang gano'n. Yes. Nasa, Kumbaga yung napakalalim ng mensahe. Yun. So, makinig po kayong lahat noon. Hi kay Atching Helen na dumaan. Ayan. Sasabihin ko na, Atching Ima. Si May Maya Panese. So, Sherwin? Yes. So, saan na ba tayo sa... Ito na ang mga bagay na maaari mong maiambag sa pag-unlad ng bansa. Yes, unahin po natin ang 4 sa ating listahan. Magsisimula tayo sa ating Brighton number 10. Maging positibo tungkol sa mga Pinoy at sa bansa. Yes. Dito pa lang yata tayo sa maging positive parang mahirap na Mahirap na. Kasi unang-una, praning, ganyan, negative thoughts, lahat bumabagabag sa atin. Pero bakit hindi natin subukan maging positibo? Lalo na kapag tungkol sa ating mga kababayan o kaya naman sa ating bansa. Lagi nating sinasabi, for example, ganito siya. Ay naku, ang traffic sa Maynila, wala nang pinagbago. Instead of saying that, let's just say, traffic sa Maynila pero buti na lang gumagawa ng mga proyekto ang gobyerno upang masolusyonan ito. Ayan. Ito yung tipong, halimbawa, iba naman, yung kahit iniwan ka na niya, instead of saying, bakit? Tapos complain ka ng complain, let's just say na, baka hindi talaga siya para sa akin. Tama. Someday, someone's gonna love me the way I wanted you to need. Someday, Yun. Siyempre, na-miss din natin yung mga hugot na yan dito sa Brighton, yung mga hugot ni Sarah, di ba? Ayan. Ayan, yun nga, imbes na magpaka-negatibo sa mga bagay na nakikita natin or nararamdaman natin sa mga paligid natin. Oo. Maging positibo na lang tayo and don't just be positive parang Act dun sa... Oo, mag-act ka. Sabi nga nila, Sherwin, yung pagiging positibo daw natin, it's makakatulong yun para madagdagan yung pagmamahal natin sa ating bansa. At saka isa din dun, isa pang effect nun is nagkakaroon tayo ng motivation para pagsilbihan yung bansa imbes na mangibang bansa pa tayo, Yes, diba? tama. Ang pagiging positibo ay kaakibat din ng pagtingin sa kakulangan ng iyong bansa at pakikiisa sa mga solusyon ng gobyerno o anumang organisasyon upang masugpo ito. At saka Tama. isa pa, Sherwin, yung isang kinaganda kapag kumbaga parang pag positive ka sa iyong bansa at sa iyong mga kababayan, it's another way of saying, I'm proud to be a Filipino. I'm proud to be a Filipina. Yung Tama. So nakakatulong yun para ma-build up din yung image ng Philippines at ng mga Pilipino sa ibang mga nasyon, di ba? Kasi kapag narinig ng ibang lahi na you're proud to be a Filipino, parang iniisip nila na walang problema sa Philippines kasi they're proud of parang who they are, di ba? Parang they proud of their nationality. Yes. Parang walang rason para sabihin mo na I'm not proud of being a Filipino. At ayun, parang si Kuya JR daw at Kuya Lance na nagpa-plansyo ng buhok. Proud din daw silang maging Pilipino, sabi yan ni Kuya Dondon. Ayan. Yes. So, saludo rin po tayo no sa mga taong nagpapaganda sa ating mga muka. At patuloy na nagsistay dito Oo, sa sa Pilipinas. Pilipinas. Kasi marami tayong mga kakilala na Tama, mga hairstylist, oo. hairstylist na nangingibang bansa. At least, pinagsisilbahan pa rin nila tayo at ang ating bansa. So, let's try to be positive sa pagtingin natin sa mga kapwa natin Pilipino at sa bansa.
it's magandang resolution ito, di ba, Sherwin? Kung meron man tayong pinagdadaan ng problema, siguro at some point, no, meron din tayong kasalanan siguro dyan sa baka nagkulangan tayo ng kasipagan or nagkulangan tayo ng diskarte. Pero sa Pilipinas po, maraming oportunidad. Dapat matyaga lang tayo sa paghahanap ng mga oportunidad na ito and maniwala po tayo, no, na meron tayong mahahanap na opportunity para sa atin. Tulad po Yes. namin ni DJ Sarah. That's right, Sherwin. So that's it for our Brighton number 10. Maging positibo tungkol sa mga Pinoy at sa bansa. Let's now move on to our Brighton number 9. Ito, bisitahin po ang mga bagong tuklas na tanawin. Ato, Sherwin, para sa mga mahilig. Mag-travel. Yes. So, i-set aside muna natin. Or hindi naman i-set aside. Parang sa susunod na lang siguro yung Boracay ulit. Okay. Yung Palawan ulit. Sa Kasi susunod na lang masarap siguro. yung nagdi-discover tayo ng mga bagong bagay, diba? Tama. Pasintabi. Ano yun? Isang tabi muna natin ang Baguio City dahil maraming mga bagong tuklas na tanawin na pwede nating puntahan. Baka gustong pumunta dyan nila Chris, Jam, Erlyn, Junie, Renan, Billy, Lane, Tintin at at saka yung mga applicants daw ngayon doon. So, kumbaga Sherwin, buong company yung nakikinig sa atin. So, maraming salamat po. Baka gusto din nga pumunta, no, sa mga lugar na sasabihin natin si John Christian Baluyot at Sheila Rose Mendiola for liking our video. And si Mike Lester. Hello, Mike. Baka Yes. gusto nilang, mahilig din kasi silang mag-travel. San ba tong mga to, Sherwin? Ayan. Una na po dyan ng Tinipak River sa Tanay Rizal. It was once awarded bilang pinakamalinis na inland body of water sa Region 4. Ayan. Maganda din ito sa for trekking. Nakita ko nga yung picture nito while searching kanina. Sabi ko, grabe, may mga ganito pa pala kagandang lugar na hindi na di-discover. Diba, what more? Isang patunay yun na dapat nating ipagmalaki talaga yung Pilipinas. Tama sa. So, ang susunod, sa mga nais pong, di ba, makakita ng mga litrato sa mga lugar na ito, pumunta lamang po kayo sa www.filipino. It's FILIPIKNOW.net. Okay. Ayan, nandun po yung mga litrato ng mga lugar na ito. Pangalawa sa Humalig Island sa Quezon Province. Ito, nakikita to. Actually, nakikita to sa Facebook Ito yung may gold, diba? Tapos may white. Yung parang nakagitna yung sand. Tama. Oo, may gold and white beaches. And isang attraction din po dito, yung exotic food nila. Isa din po ang Seco Island sa Antique. Fini-feature nila dito yung white sand beaches, elbow-shaped island, and it's one of the best kiteboarding spots in the Philippines. Ayan, speaking of a beach, ito isang magandang date din to o kaya relationship goals. At dahil dyan, i-greet natin si Stephen Luis Ocampo. Pakisabi daw na love ko siya. Galing yan kay King Ara. Ayan. Ay, hindi pala dapat sabihin. Off the record, sorry. Off the record. Parang sa mga nakikinig ng radyo ngayon, wag na lang ipagsabi. O kaya parang Hindi, kumbaga tayo lang nakarinig. Tayo lang. Wala nga masyadong nakikinig sa atin. Wag mo na lang i-replay yung sinabi ni Sarah. Okay na ba? Ayun. Ayan, ang susunod na lugar ay Corquera Island sa Romblon. It is a virgin island with white sand beaches, caves with stalagmites and stalactites. Ayan, yun yung mga sa... Yung parang ice shape. Oo, yung parang ice shape na yung may patusok-tusok. pababa, Oo. tapos may ganon. Tama. Ayun. Ayan, Sige. sa Romblon po yan. Isa naman po ito, dulong-dulo ng Pinas ang sa Patikil Sulu po ang Quezon Beach. Isang attraction po dito ang fine sand and crystal clear waters. So, kumbaga, lahat halos ng mga natin dito sa Pilipinas, crystal clear. Yes. Ayun, So, sige. yun lang po. Yun lang, ang dami, no? Marami pa. Ito pa sa Calayan Island sa Cagayan. Alam ko, naririnig lang natin to tuwing may bagyo, no? Yung Calayan Island. Parang laging nasa signal number 3, signal number 4. Pero tignan mo, meron pa siyang mga ganitong kayamanan. Tama. Tulad ng white sand beaches, thick rainforests, coves,
And isa din to sa parang home for Calayan rail, ang endemic species of bird locally known as piding. Oh, so isa ding attraction na pwede nilang puntahan yan, di ba? Yes. Meron pa, Sherwin, bandang Sultan Kudarat naman. Yes, ang Balot Island. Oh. Ito yung isa sa mga 6 islets sa Kalamansig sa Sultan Kudarat po. Best din ito for white sand, rock formations, clear blue sea water, and coral reefs. Ayan. Meron pa, Sherwin, Meron Negros pa, Occidental. yan. Ito naman po nakuha namin sa www.psimymyway.com. Sige. Ito yung Sipalay sa Negros Occidental, best for snorkeling and diving spots. And Nueva Valencia sa Guimaras Island, meron po itong maliliit na islands, coves, lagoons, mangrove forests. Ayan, Sherwin, bagamat matagal-tagal pa ang summer, ito pwede na natin pwede na nating i-consider ang mga lugar na ito para maging destination natin sa summer na darating. Pwede na natin silang ilagay sa bucket list Totoo natin. yan. Yes. Sa mga travel goals natin. Ayan. Baka kasi 5 times ka nang pumunta sa Baguio, 3 times ka na sa Boracay, 2 times sa Yes. Palawan. Why don't you try this new discovered places sa ating bansa? That's right. Na Sherwin. virgin pa, no? Na malinis pa, wala pang kalat, hindi That's right. hindi pa masyadong At saka commercialized. isa pa doon na ma-enjoy mo yung kumbaga yung me time or yung time ninyo ng kasama nyo, di ba? Kasi hindi kagaya sa mga crowded places, talagang mararami na sila. Kumbaga parang yung panahon mo para makapag-picture medyo limited kasi marami kayong nag-alternate, di ba? Tama. So, ayun. Yun po yung ating Brighten number 9. Bisitahin po natin ang mga bagong tuklas na tanawin. Kasi yung ekonomiya, yung turismo, isa yan sa mga susi para magpalago ng ekonomiya ng isang bansa. Ayan, nag-hello sa atin si Ma'am Dayan. So, hello, Ma'am Dayan. Hello, Ma'am Dayan. We missed you here. Yes. Wala na mga Tuesday, Thursday session dito, no? That's right, Sherwin. So, let's now move on to our Brighten number 8. Baguhin ang nakagisnang bisyo o ugali. Ito, medyo challenging ito, Sherwin. Kasi may mga bagay na nakasanayan tayo Sabi nila, di ba, yun yung mga mahirap i-let go. Yes. I guess I'm learning all the Grabe naman yung kanta, hindi pa tapos yung punchline ko. Mali yung pagpasok niyang kanta. Kasi ang sinasabi ko, Sherwin, is may mga bagay na nakasanayan natin pero kailangan na nating i-let go kahit mahirap. Oo, ayan. Linet go na nga agad ni alam yung push button. Hindi pa tapos yung yung punchline DJ Sara. Ayun. Yun nga. It's okay lang, It's okay Sherwin. lang, oo. Isa din yan sa mga bagay na kailangan na natin gawin ngayong 2017 ang mag-let go ng mga negative vibes, Yes. diba? Kung iniwan ka man, sad to say. Hindi, kung Kung iniwan ka man sa bus, next time magising ka ng maaga. Oo, para ganun hindi ka yung- na maiwan. Kung nahuli ka man sa pila sa may kantin, next time, agahan mo na lang Agahan yung mo na pagpila. lang, oo. Anyway, Sherwin, Kaya magpa-reserve ka para hindi ka mahuli. magluto ka na lang. Pero on a serious note, Sherwin, yung mga dapat nating baguhin na pag-uugali or bisyo na negative traits nating mga Pilipino, una doon yung crab mentality. Ito yung mga usual na, no? Palagi nating pinag-aaralan yan, no? Yung mga Oo. ugali natin na dapat nang baguhin. Oo, crab mentality. Elementary pa lang, tinuturo na yan sa Yung may alala ko dito, may isang kanta yung ang hirap sa mga asal, talang ka, hihilahin ka nila pababa. Dito lang ako sa Brighton nakakakanta, pagbigyan. Alright. I know, right? So, yung susunod, yung manyana habit. O yung tinatawag natin na, uy, Sherwin, pumunta ka doon, bili ka ng toyo. Mamaya na. Mamaya na. Oo, next time na lang. Nanbawa, uy, Shane, mag-aral ka na ng lessons mo. Ay, mamaya na, tinatamad pa akong mag-review. Yun. Mamaya tayo ng mamaya, hindi natin alam, pinakawalan na natin pala. May nabasa ako sa isang article, sabi nila kung isang activity magtatagal lang ng 5 minutes, wag mo nang imamaya. Okay. For example, kuha ng tubig. Ilang minuto lang naman yan, gawin mo na. Oo. Paano kung yung tubig nasa ground floor pa? di extend natin ng 10 minutes. Pero yun po yung nabasa ko. Siguro yung mga simple things. Kesa naman sa gawin mo na yung background ng thesis mo. Siyempre, pwede naman pagpabukas yan, hindi naman magtatagal yan ng 5 minutes. Totoo yan. Pero yung mga simpleng bagay na pagkuha ng tubig, di ba? Pagsindi ng TV, pagpatay ng aircon,
igawin mo na. 5 minutes lang naman yan eh. O Mike Lester and Joe Marvin, narinig nyo yan ha? Huwag na daw kayong magmanya na habit. Nakikinig sila sa atin from Remedios, Lubao, Pampanga. Alright. Ayan, isa pa, yung being a double-faced person. Yung dito, maganda siya, tapos sa likod pala pa, hindi, joke lang. Yung tipong mabait siya dito, tapos iba yung ugali niya sa iba yung pagtrato niya sa ganito. Kumbaga, magpakatotoo tayo Parang sa sarili pagsusot natin. ng maskara. Oo, Yun. ganon. Di ba, nabanggit ko nga dun sa last episode natin na totoo man na meron tayo mga pagkakataon na ayaw nating magpakatotoo sa ibang tao, pero yung naaapektuhan doon, hindi naman yung ibang tao eh. Ang naaapektuhan doon, mismong sarili natin kasi hindi natin kayang magpakatotoo. Tama. Kaya nga sa Pinoy Big Brother, di ba, sino ang mas nagpakatotoo? Sino ang pinaka nagpakatotoo? Kung sino yung nakakuha ng tanong na yon sa nakasagot ng tanong na yon ng the best, siya yung mananalo. Yes. Sabi ni Ma'am Dayan, namimiss niya na din daw tayo. Ayan. So, ang dami nating listeners ngayon, Sherwin. So, sana maraming ma-inspire sa atin. Wala ni Miss Dayan. No? Oo. Isa din sa mga dapat nating baguhin ang bahala na or come what may habit. Oo. Kung hindi man na bahala na ganyan, yung bahala na si Batman, ganyan. Oo. Bakit si Batman ang magsosolve ng problema mo? Yung mga gano'n. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa Yes. tao ang gawa, nasa atin pa rin ang aksyon sa Oo. bawat bagay na ating gagawin. And isa pa, Sherwin, yung pagiging, kumbaga, na-stereotype tayo dito yung Filipino time. Kasi laging nangyayari sa atin yan Halimbawa, magkikita tayo ng 8 a.m. Darating 9:30. Oo. Sasabihin, ay, Filipino time. Kaya tuloy yung mga pagka may magsiset ng lakad, ganyan, ang sasabihin, dating kayo 7 a.m. kasi Filipino time, 8 a.m. sila darating. So, kumbaga, kawawa naman yung mga on time. Na on time, di ba? Di ba Oo. tayo, She, ganyan? Sasabihin nila, Ako minsan. 8 minsan hindi a.m. rin eh. Minsan hindi Oo. rin. Ayun. Tapos meron pa yung ningas kugon na tinatawag o yung sa umpisa lang natin gagawin ng buong puso at Puso, kaluluwa. oo. Tama. Mga ganon. Dapat, as the show goes on, di ba? Dapat yung energy, sustain pa rin. Yes, Oo. that's right. Parang kami lang. Yung mga ganon. Oh, energy gap lang tayo lagi. Oo. Ito, Sherwin, medyo mahirap yata to. Ano ba yan? Gossiping. Ito, parang kahit saan Parang pwede hindi, to. hindi natin mapapangako na mababago tayo dyan. Hindi, try natin, no? Sabi Oo. nga nila dito, medyo, ang tawag dito, maraming mga instances na pwede itong mangyari kahit tayo lang ngayon, di ba? Pwede na tayong nagchichismisan. Tama. Pero yung pagchichismisan natin, medyo makabuluhan naman di Oo, ba? di ba makakatulong tayo sa mga Pinoy, sa mga ibang Pinoy na Yes. nakikinig. So, ayun. So, iwasan natin yung pag-gossip, lalo na kung negative talaga sa part ng ibang tao. Tama. Di ba? Ito, isa pa sa blaming others, being irresponsible. Ay, ito yung... Kung pagkakamali mo, akuin mo. Oo. Huwag mo nang ilipat sa iba. Ay, si ano kasi ganyan, hindi niya naman yun. Aminin natin, kung may part din tayo sa pagkakamali na yun, edi kasama tayo sa pagkakamali, di ba? Tama. E di, tanggapin natin yung kasalanan. Ito pa, in consideration. Ay, ito. Dapat maging considerate tayo sa nararamdaman ng ibang tao. And sa sitwasyon ng ibang tao. Ignoring or not following simple rules and instructions. Ay, ito, maraming madalas sa atin ang nagagawa natin to. Minsan, voluntarily nating nagagawa kasi nakasanayan na nating gawin. Oo. So, let's be sensitive o kaya mag-observe tayo kung may mga bagay tayo na kahit simpleng rule man yan or simpleng instruction, sabi nga nila, di ba, sa maliit na bagay nag-uumpisa ang isang malaking bagay. So, let's try it dito sa simpleng rule na to. Who knows, maging discipline tayo, di ba, after that. Meron pa, Sherwin. Ay, ito. Attention grabbing or being an epal. Kung hindi kanya pinapansin, tantanan mo na. Ayan. Give up na, girl. Huwag ka nang gumawa ng eksena, no? Huwag ka nang mag-agaw ng eksena. Kung alam mong imposible na, tama na, di ba? Ikaw lang kasi din ang masasaktan. Ikaw lang Tama. din yung manananaginip ng gising. Alamin mo yung limitasyon mo. Yun. And yung limit... Ayan. Alamin... Dito na lang daw, Sherwin. Tama. Alamin mo yung limitasyon mo, alamin mo yung limitasyon ng relasyon nyo, alamin mo din yung limitasyon ng pagkatao mo. Oo. At bigyan mo din naman ng konting pagpapahalaga yung sarili mo. Tama.
Diba? And isa pa, Sherwin, being onion-skinned or too sensitive. Ako, sensitive ako. Pero wag naman yung too sensitive. Oo. Parang bagayan mo din naman. Kung hindi ka Yes. naman nasaktan, wala namang rason para maging sensitive ka. Ayun. Right. Eto, living beyond their means, social climbing. Yan. Kumbaga ito yung mga SC, yung mga hindi naman kaya pero kinakaya. Ayan tuloy yung bulsa, nga. Kung kaya, edi go lang, di ba? Oo. Pero kung may nasa-sacrifice, Mm-mm. tulad ng pag-aaral mo, Oo. ng pag-inom mo ng gamot, imbes na Oo. inom ka ng gamot, pagkaano mo na lang, Panggagala paglalakwatsa, mo, oo. panlilibre mo, ganyan, pandidate mo. Or pang tuition fee mo, di ba? Oo, ginamit. Kawawa din naman kasi yung mga magulang na nagpapaaral sa'yo. And kung sino man yung sumusuporta sa pag-aaral mo. Ayan. Isa pa, Sherwin, yung lack of leadership. Yes, we are passive. Diba? Yun. Passive tayo. Kaya kailangan nating pag-ibayuhin baguhin ang mga bagay na yan para makatulong tayo sa bansa. Meron pa, Sherwin, ito mga... Ito yung mga nakaka-relate yung mga kabataan. At ngayon. guilty tayo dito. Oo. Yung pagbababad ng buong araw sa TV, mobile phone at ibang gadgets. Paggala ng hating gabi na walang pahintulot ng magulang. Ingat, may curfew. Ang pakikipagrelasyon sa murang edad. Ayan. Yung daig pa tayo, no? Yung mga 13 pa lang, no? In relationship na. Okay. Works daw, edi sa puso mo. Yung mga ganong tipo, no? Okay. Pagpasok sa iba't ibang bisyo, tulad ng pag-inom ng alak or paninigarilyo. Alalahanin, mahal ang mga yan. Kumbaga, okay lang naman na i-try yan sa tamang edad at sa tamang dami, di ba? Huwag yung sobra. Kasi Meron na tayong lahat ng syntax sobra flow kulang. ngayon. Oo. Yes. So, that's it for our Brightsen number 8. Let's now move on to our Brightsen number 7. Suportahan ang mga lokal na produkto. Ayan, Sherwin. Ito daw yung magagandang idudulot ng pagbili ng lokal na produkto according po sa referlocal.com. Una, pagpigil ng pagkalat ng mga organismo at insekto. Kapag in-order mo yan sa ibang bansa, Yes. baka may Zika virus doon, Oo. baka may bird flu doon, di ba? Oo. Eh di napunta dito. Okay. Pero good thing, agad nasasabat yan sa tulad ng mga produktong galing sa yung mga poultry supply na galing sa Netherlands, France, binan na dito sa Pilipinas para hindi daw tayo mahawa ng bird flu. Okay. Una na dyan, mas ligtas at nakakalusog ang mga lokal na pagkain. Mhm. Pangalawa, maganda ang may dudulot ng pagbili ng lokal na produkto sa kapaligiran. Tulad ng shipping sa Mhm. mga air pollution, sa mga Yes, usok, di totoo ba? yun. Nakakaano din yan, nakakasira. Damage. Yes. Mhm. Una, mag-aangat ang job employment. Totoo yun, Sherwin. Kasi kapag ka dito yung business na uusbong, siyempre mas kinakailangan nito ng mas maraming tao, di ba? And then isa pa, Sherwin, mas iigting ang ekonomiya ng bansa. Of Siyempre, course. iikot lang yung sales Produkto kasi natin siya Oo, eh. tama. And then, ito, pinaka-importante sa lahat. Tipid siya sa bulsa. Tipid siya sa bulsa. Oo. Kung walang shipping, pupunta ka pa ng ibang bansa para kunin yung produkto. Ba't di ka na lang dito bumili? Mas malapit. Mas mabilis. Mhm. At it's ang sign din yun na mahal natin yung mga produktong sariling atin, di ba? Tama. I-greet lang din natin si Ate Kate na nasa Japan. Na-miss natin siya. Medyo ilang weeks din siyang hindi nakapakinig sa atin. So, hi kay Ate Kate. Oo, nandito po yung Prime Minister nyo, si Shinzo Abe. Ayan. Updated si Sherwin. Oo, parang pahiram naman ng konting snow dyan, no, from Japan. Oo, Oo. that's right. Pero So, malamig din naman dito sa lalo na pag umaga. Tama. And speaking of Unlike, sige, yun, go. no, hindi tulad ng relasyon, parang malamig din, no? Ay, Oo. wag naman. Agribacking. Okay, at relate daw si Ma'am Cheng dun sa Filipino time. Oo, hindi kasi si Ma'am Cheng hindi Filipino time. Ayo, laging American time yan. Laging Ahead on talaga time. ng oras. So, kung hindi man natin magawa yung ahead ng oras, #on time, 'di ba? So, that's it, Sherwin, for our Yes. Brightsen number 7. Patuloy lamang po kayo sa pakikinig dahil maraming sorpresa pa ang aming ihahandog sa inyo. Sa aming pagbabalik, we will be listing down another 4 things na maiambag mo sa pag-unlad ng Pilipinas. Magbabalik po kami. Welcome back to Brighton, the countdown program of the Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Maraming salamat po sa pagtutok pa rin dito sa Brighton. Ito pa rin po si DJ Sherwin. This is DJ Sarah na maganda lang.
ang kanta no na iparinig natin kanina over the radio is entitled Ang Himig Natin by Noel Cabangon. Ayan. Tara na't ilista na natin ang 4 pa sa ating listahan. Top 6 to 3 na bagay na maaari mong maiambag sa pag-unlad ng bansa. So let's now have our Brightsen number 6. Magboluntaryo sa iba't ibang aktibidad sa inyong komunidad. Ito, yung volunteerism ay kahanga-hanga, yung walang hinihinging kapalit. Parang ikaw, sa buhay ko, walang kapalit. Ako'y kinikilig. Bakit kayo Ayan. So, maaga-agang Valentine's Day yata yung That banat signature, ko doon. anong tawag doon? Kilig! Ayan. So, Okay. Dapat lagi nating pakiligin no yung komunidad natin Yes. by doing these things. Ito, pwede tayong sumama sa tree planting sa eskwelahan. Supplemental feeding sa mga bata. Yung pagbibigay ng tsinelas sa mga batang wala nito. I guess ikaw na-experience mo yan, di ba, Sherwin? Yes, it's so fulfilling talaga na makatulong. Yeah. Oo. Sabi nga ni Ma'am Lisa ng OCD, ang pagtulong dapat araw-araw ginagawa. Oo. Kasi paglabas mo dito, may pwede ka nang tulungan. Tama. Parang lagi nating gawing choice yung pagtulong, hindi lang isang option. Mhm. Ang pagtuturo sa mga bata sa kanilang mga alituntunin. Pwede rin ang pagbibigay ng luma ngunit maayos na damit sa mga kapuspalad. Siyempre, i-take note din naman natin yung maayos, diba? Wag naman Oo. yung tinapon mo nga dahil sira-sira na, Oo. ibibigay mo naman sa ibang tao. Hindi nila magagamit yun. Kasi sira na nga, di ba? Parang yung tiwala, pag sira na, wala na. Di ba? Hi, Angeline! And then, isa pa, ang tumulong sa paglilinis ng mga kanal, ilog, kalsada, o kaya naman kalye. And then, makiisa sa anti-drug campaign ng inyong barangay. Paano? Siyempre, wag kang sumali sa mga Oo. drug activities. Kung may nakita ka ng gumagamit or nagtutulak Wag ng tularan. droga, wag tularan at Yes. isumbong na agad sa otoridad. Yun, para maagapan. So, that's it for our Brightsen number 6. Magboluntaryo sa iba't ibang aktibidad sa inyong komunidad. And let's now move on sa ating Brightsen number 5. Bisitahing muli ang kasaysayan ng bansa. Kasaysayan is nakaraan. Minsan talaga masarap balikan ang nakaraan kahit hindi na dapat. mahal kita? Kahit di pinapansin. Joke lang. Di mo Mahal mo Ayun. ba siya sa kahit hindi pinapansin ng damdamin mo? Siyempre dapat hindi na. Oo, kasi hindi naman pinapansin. Totoo diba? yun. What if pansin niya yung damdamin mo, Pero hindi kanya gusto. Oo. Ay, mas lalong walang pag-asa. Kasi kumbaga, pinakita mo na may gusto ka, pero wala pa rin. Hindi Eh di, nagwo-work. kumbaga, negative ang Oo, sagot. negative. Diba? Pero yung pagbabalik ng nakaraan, yung history talaga, no, yung literal na history ng bansa, Totoo yun. may mga magagandang idudulot po sa atin. Sige, ano-ano ba yung mga magagandang maidudulot niyan, Sherwin? Ayon po sa historian na si Al Eugenio, Mhm. ang pagkakaroon ng kaalaman sa kasaysayan Mhm. ay makakatulong na maisaayos ang pagsulong ng ating pamumuhay. Mhm. Ano pa? Diba sabi nga ni Dr. Nigat Jose Rizal, Mhm. ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, Ay hindi makakarating sa pinaroroonan. tama yan. Ang mga nakaraang kaganapang ganito ay makapagbibigay at makakapagturo sa atin ng mga kaalaman kung paano natin haharapin ang mga bagong pangyayari na darating sa ating buhay. Relate ko lang, pati naman sa relasyon, ganun eh. Alam ko na advice natin yan dati, yung senyales na kung ang isang kaibigan ay higit pa sa isang kaibigan ang turing sa'yo, kapag ka nagtanong na siya sa iyong past relationship. Kasi kapag tinanong mo yung past relationship, malamang malalaman mo kung bakit nagtapos. And then, kapag nalaman mo kung bakit nagtapos, sa relasyon ninyo na pwede nyong simulan, edi iiwasan mo na yung bagay na yun. Kasi yun yung naging dahilan, di ba? So, parang in relation to this, ganun yung kahalagahan ng history, di ba? So next po, mas makikilala mo ang mga bayani at karaniwang tao na ipinaglaban ang kalayaan at na tinatamasa mo ngayon. Oo. Sabi nga ni Ange lagi, okay lang daw balikan ang nakaraan, wag lang tatambayan. Hanggang ngayon, favorite hugot ko yan ni Ange. Ayan, so maraming nakikihugot pa rin, no? Kahit 2017 na, di Oo. ba? Lalo na parang napapanahon ang paghugot ni Angeline Lugto ngayon, no? Hindi ba natin siya binuking on air? Okay, sige pa, Sherwin.
Hindi, parang ano naman si Ange, di ba? Very expressive yan. Yun. Kaya idol ko yan. Mhm. Paturo naman ng Instagram feed, no? Okay, sige. Ano pa, Sherwin? Ayan, mahalagang malaman ang kasaysayan ng ating natawa ko kay Aaron. Hi, Aaron! Mahalagang malaman ang kasaysayan ng ating nakaraan upang maintindihan natin ang mangyayari sa kasalukuyan. At karagdagan, Sherwin, malalaman rin natin ang pagkakaiba ng noon sa ngayon sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pangyayari. Paano natin ma-appreciate ang mobile phone, ang smartphone ngayon kung dati ano lang yan? Wala talaga. Personal. Oo, Letter tas lang, di ba? nag-letter, ganyan. Oo. Pero kahit na letter, mabagal pa rin, di ba? Mabagal pa rin, di ba? Samantalang ngayon, ang bilis-bilis ng messages, di ba? Imaginein mo, ipapadala mo from abroad to the Philippines, yung isang letter, ilang buwan yan, no? Pero ngayon, isang click lang, yun na. Oo, yung tipong tapos na yung okasyon, hindi pa nababasa yung letter mo, di ba? Tama. Yung birthday mo nung January, na yung letter na greeting mo, dumating ng December. Oo. Di mo alam kung advance o belated. di ba? So ayun, Sherwin, mahalagang bisitahin muli natin ang kasaysayan ng bansa. Para it's another thing din daw ang pagiging leader kasi kapag ka alam mo yung history ng isang bansa. Kumbaga kapag ka may binato sa yung tanong or kung ano man, masasagot mo na, nung ganito, ganyan. So parang kumbaga malalaman mo yung flow ng ano, di ba? Tama. So ayun, Sherwin, that's it for our Brighton number 5. Bisitahin muli ang kasaysayan ng bansa. Let's now move on to our Brighton number 4. Sumunod sa mga patakaran at regulasyon. Ito, kasama to dun sa baguhin ng mga nakagisnang bisyo or ugali, yung negative, di ba? So, sana sumunod tayo sa mga patakaran at regulasyon. Kasi ito ay mas ligtas. Hinuhubog din ito ang ating disiplina, hindi lamang sa ating lugar, kung hindi sa ating sarili mismo. Less complications sa parte mo at sa parte ng mga otoridad kasi sumusunod ka nga, di ba? So Oo. wala ka nang dapat ikakaba kasi kumbaga, honest naman ako, ginagawa ko naman yung part ko. Tsaka less work yun sa mga otoridad. Mhm. Hindi na sila masa-stress, no, sa mga violators. Yes, at isa din ito sa mga sumisimbolo sa ating pagkatao. So once na alam nila na sumusunod ka sa mga rules and regulations, si Sarah masunurin yan. Yung mga ganun. Sabi nila sa kapag organize ka sa bahay, ganun idadala mo rin yon sa labas ng bahay. Mhm. Oo. So, ang disiplina na nagagawa mo sa madalas, sa gitna ng traffic. Yung sa traffic, kahit yung mga, Yan yung crucial talaga eh. diba, Oo. naalala mo yung isang docu ng mga kaklase natin kila Mikang, yung about sa mga road signs? Pasaway. Yun. Yung mga tipong sinabi na bawal magsakay. Dito ang tamang babaan at sakayan. Pero ganun pa rin. Dun mo pa rin makikita yung mga Yan yung nagkukos ng traffic talaga. Mhm. Aside sa crowded na nga ang Metro Manila, to mention, no? Crowded na nga talaga yan. Yung disiplina din, yung cause, no? Mhm. So, bago tayo mag-isip pa ng mas maraming resolution, umpisahan na natin ito. Ito yung nakakatulong sa bansa mismo. So, maging disiplinado tayo sa pagsunod ng lahat ng batas, maliit man yan, simple man yan, papunta dun sa pinakabonggang batas, di ba? So, that's it for our Brighton number 4. Sumunod sa mga patakaran at regulasyon. Pumunta na po tayo sa ating Brighton number 3. Ito, kinuha lang natin sa isang slogan ng isang TV network. Think before you click. GMA, yeah. So, we acknowledge GMA. Pahiram po. Yun. Ito, makinig kayo na. Human basic right na daw po ang internet access according to United Nations. Wow. So kung wala tayong internet access, wala tayong parang nawawala sa atin yung karapatan na yon, yung basic right na yon. So dapat, pero lahat naman yata meron, no, pero meron pa din na lugar sa Pilipinas ang wala, syempre. Hindi maaabutan kasi yan due to una yung signal dahil malayo masyado, di ba? Pangalawa, yung cost din kasi ng internet, tama, medyo mahal din. Oo. Ika nga nila ang social media isang mainam na paraan upang maipahayag ang iyong nararamdaman ukol sa isang tao o bagay. Pero Sherwin, kailangan din nating mag-ingat sa pagpapahayag ng ating mga saloobin. 'Di ba, nung isang araw gumagawa ako ng mga vlogs naman, 'di ba? Na anti-social media addiction. And then I got to ask you kung gaano kadalas kayo mag-check ng inyong accounts, 'di ba? Oo. And then yung mga sagot talaga, honestly,
every 30 minutes, every 5 minutes, every may chance, every maisipan, gano'n. So, makikita mo na ganun talaga kumbaga part na ng daily life Tama. natin yung internet. Tama. Maniwala ka sa 103 million ng population sa Pilipinas, ang gumagamit ng internet ay 47 million. Wow. Ang active social media users. And kamukha nga natin, pero mas parang grabe tayo, no? Kasi yung in-spend nila every day, 3.2 hours lang sa average yun sa mobile phones ng internet. And sa tablet naman or desktop, 5.2 hours a day. Grabe, no? Kung kami, every 30 minutes, ilang oras yun? kung hindi lang kayo matutulog or maliligo, no? Hindi nyo Sabi nga papatay ng isa nating producer dito, no? Kung pwede nga lang sa paliligo, Oo. mag-internet siya, di ba? Gagawin niya. Ayun. So, kumbaga napapansin natin na talagang malaki na yung epekto sa atin ng internet, lalong-lalo na itong mga social media accounts na to, di ba? Meron tayong advantages and disadvantages ng paggamit ng social media according sa GMA News. Sige, ano-ano yan? Yung mga advantages, meron silang kaakibat na disadvantage. Yung advantage, to check on latest trends. Yung disadvantage, influence ng pagiging social climber. Pero opinion lang po namin yun. Okay. Yung disadvantage. Sige. Yung isang advantage for entertainment. Yung disadvantage, again, opinion lang namin, mga asar tayo. Yes. Pwedeng, anong kaso yun? Pwedeng mang-asar tayo ng katangian ng isang tao. Kahit na nakakatawa, minsan may panunukso din. Totoo yun. Advantage din na mabilis ang information. Pero, ang disadvantage nun, mabilis ding makapagkalat ng maling impormasyon. Ito, marami to. At ako din mismo, na biktima nito. Alam mo yung mga panahon ng mga walang pasok, ganyan. So, paniwala ako na walang pasok. Minessage ko pa yung kaibigan ko na, uy, wala ka daw pasok. Ganyan. Kakagising ko message. Wala kang pasok daw. Sabi niya, tuloy ba tayo? Ganyan, wala ka daw pasok. Tapos bigla sabi niya, wala naman suspension. Ganyan. Pagkakita ko yung shinare pala, last year pa. So, kumbaga, shinare siya, bumalik siya sa feed, yung pala, late na. Ikaw, kung nagmamadali kang tumingin, tas yun yung makita mo, without checking, di ba? Lalo na kung excited ka kung Oo. announcement ng walang pasok. Totoo no, sa- yun. So, ako din, careless din ako sa part na yun. Oo. Yung social media daw nakakatulong para sa quick response. Pero madali rin namang manira at mamerwisyo. Totoo yun. Naalala mo yung mga nagdaang taon, yung maraming nabiktima ng bullying. Dahil sa mabilis na paglaganap. Kasi nga naman, isang share mo lang, isang click lang. Pwede mo nang... Oo, makakalat na yan. Oo. Sana yung page din natin, ganun kabilis, di ba? Sana, no? Okay. Yung isang advantage din, to express opinions. Pero nakakasakit din ito ng ibang tao. Especially below the belt na. Totoo yun. Dapat marunong pa rin tayong mag-limit ng words natin. Ito sa powerful tool for promotion. That's right. Ayan. Pero, meron ding fake businesses. Ingat-ingat din. And meron ding mga bogus buyers. Oo. And then, ito, pinaka-advantage talaga ng internet, lalong-lalo na ang social media, ang communication. Kasi dahil nga dito, napabilis yung pakikipag-usap natin sa mga taong sa malayo man yan, di ba? Medyo malapit, di ba? Pero sa Ang disadvantage niyan, lapitin tayo ng scam o kaya naman ng modus. Maraming nabiktima ng ganyan. akala mo may forever ka nang nahanap sa Messenger, sa Skype, pero yun pala, bibiktamihin ka lang, no? Ng pagnanakaw, di ba? Totoo yun. Sherwin, di ba maraming mga stories na na-share na ganyan? So, ingat-ingat din tayo at gamitin sana natin yung ating social media account sa mabuting paraan. Pero ano-ano nga ba yung mga most used apps in the Philippines? Unang-una po dyan ang Facebook. Of course, Pangalawa ang Messenger, Google, Google Plus, no? Google Plus. Oo. Pangapat po ang Skype, Viber, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest. at WeChat. Ilan ang meron ka dyan, DJ Sherwin? Facebook Messenger, Skype, ay wala akong Skype, Viber, Twitter hindi active, Instagram, 4 lang. Ayun. Ako, Instagram, Twitter, Messenger, Facebook. So, Apat 4 din. So, makita natin, 60, ay ano yun? 40 over 100 tayo. So, Oo, hindi no? pa tayo masyadong, pero isipin mo, Sherwin, kung ito nga naman lahat ng ginagamit natin everyday, talagang matagal. Diba? Scroll. Scroll, di ba?
chismis-chismis. Lahat na lang chine-check natin. Oo, update. Tignan mo kung tag photo. Tignan mo yung mga nag-comment. Oo, kung tignan ano mo yung tinag na photo sa'yo kung pogi ka o maganda. Oo, pag ako untag. Pag di maganda, edi wag mong i-add sa timeline Oo, kaya ako naka-private yung timeline ganun tayo, ko. di ba? Oo, ika nga nila sa mga tag photos, dun mo makikita yung totoong itsura ng isang tao. Oo, kaya buti na lang wala akong tag photo. Kaya dapat prepared lagi tayo. Yes, na-miss ko tuloy yung mga Santa Maria Archives, yung mga mahilig mag-stolen. Tama yan, no? Grabe, pero nagpapasalamat ako sa kanila kasi kahit na stolen, sa kanila maganda yung stolen ko. So maraming salamat and i-hi lang natin sila kila Kuya Nomer, Kuya Jack, Kuya Vic, Kuya Jones, kila Enz, kay Enzo, kay JM, kay Pip. Ayan, kay Kuya Richard. Ayan, yung mga Santa Maria Archives. Alright. So ayun, Sherwin, i-recap din natin yung ating mga listahan simula sa ating Brighton number 10. Okay, let's have our Brighton number 10. Maging positibo tungkol sa mga Pinoy at sa bansa. Number 9, bisitahin ang mga bagong tuklas na tanawin. Number 8, baguhin ang nakagis ng bisyo or ugali. Number 7, suportahan ang mga lokal na produkto. Number 6, magboluntaryo sa iba't ibang aktibidad sa inyong komunidad. Number 5, bisitahin muli ang kasaysayan ng bansa. Again, it's bisitahin at huwag tatambayin, sabi Tama. yan ni Angeline. Number 4, sumunod. Kala ko sumugod. Sumunod sa mga patakaran at regulasyon. Number 3, think before you click. At sa amin pong pagbabalik, ang dalawang natitirang items sa ating listahan ay amin nang ibabahagi. Patuloy lamang po sa pagla-like ng ating official Facebook page. Again, it's www.facebook.com/BRIGHT10919. Magbabalik pa po ang Brighton. Ito pa Ako ba? rin. Ang Brighton, the countdown of information for everyone. Kasama niyo pa rin ang hindi maganda pero maganda lang, DJ Sarah. Kasama niyo pa rin ang di gwapong-gwapo pero gwapo lang, DJ Sherwin. Ayan. Ang kailangan gawin ay hindi na ipatugtog. Alright. Yung kanta nga ipi-play namin mamaya. Ang kailangan gawin ni DJ Sarah at ni DJ Sherwin ay magbasa ng script. Kasi, Alright, Sarah, let's now move on sa dalawang item para sa ating listahan. ngayong hapon. So, let's have our Ngayon pa pala ngayong ahon, hindi ko nabasa. Brighton Number 2. Magbasa, makinig at manood ng balita at intindihin ang mga ito. Intindihin? Medyo mahirap gawin yon, lalo na kung ayaw magpaintindi sa'yo ng isang tao. Parang yung pagtingin niya sa'yo, mahirap intindihin. Ay, wala akong music. Say something, I'm giving up on you. Lem, anong problema mo sa amin? I'm sorry that I couldn't get to you. Nag-pause pa naman tayo, wala palang background music. No? So, yun nga, intindihin. Ito yung mahirap kasi minsan may mga bagay talaga tayong hindi maintindihan pero kailangan nating intindihin. And going back sa magbasa, makinig at manood ng balita, may connected dun sa Brighton number 3 natin, yung think before you click. Dahil nga dito, di ba sabi nila, ang madali daw magpakalat ng maling impormasyon. So, same is true with this. Kaya kailangan nating magbasa, makinig at manood ng balita at intindihin yung mga yun. Kumbaga, i-weigh din natin. Kasi, una sa lahat, yung pagbabasa ng balita. And speaking of balita, i-greet lang natin si Ma'am Eloy Sagalang. Ayan, ang ating journalism professor. And kay Dr. Melanie Briones Naman. na nagturo sa atin ng journalism ethics. Ayan, media ethics, Tama. kumbaga. Okay? Ang pagbabasa ng balita O panonood ng balita. O pakikinig ng balita. Ayan. Oo. Siyempre, pakinggan niyo po si DJ Sherwin sa kanyang pagbabalita every 3:30. 3:30 in the afternoon. Kasama ko po si Chin Nugid. And 7:30 a.m. in the morning. That's Monday to Friday. Okay. At yung kay Chin Chin, 12 noon and 6 o'clock. Yes. Eto, yun nga, ang pakikinig, pagbabasa ng panonood ng balita, it will widen our vocabulary.
magiging aware din tayo sa present situation ng komunidad at ng buong bansa. Ifinifeed din ito ang ating isip at ang puso. Malalaman din natin ang istorya ng iba't ibang tao at maiintindihan natin kung bakit nangyayari ito at ang mga ibang bagay. At isa pa, you will learn how to be objective at things. Ang turo nga sa atin lagi, di ba, ni Ma'am Mel at ni Ma'am Galang, kailangan sa pagbabalita objective. Objective. Wala kang Straight to kinikilingan. the point. Wala kang Kumbaga. kinikilingan, wala kang sinusuportahan. Kumbaga, kung dito sa Brighton ang dami naming palabok sa news, dapat Bawal. straight lang. Oo. Straight news. Kaya nga diba? kanina, 3:30 natapos yung newscast namin ng 3:40. So, quick, no? Quick, Real quick. shift, yeah. From serious to kwela. Sabi nga nila, media is the watchdog of the society. Ito ang tulay kung bakit may alam tayo tungkol sa gobyerno at kung saan-saan man dito sa ating bansa. At ito, Sherwin, galing sa GMA News, ang mga listahan na mga peke news sites. So, kapag ka ito yung mga nakita nating naglabas ng mga balita, wag na nating paniwalaan at wag na nating i-share para hindi na makabiktima ng ibang tao. Tama. Ito, So What's News? Adobo Chronicles. Ito, na-miss ko tuloy si Among Jean. Hi, Among Jean. And then, The Philippine Trend. Yung mga binabanggit po namin, pangalan po ito ng mga sites, no? The Philippine Chronicle. Mosquito Press. Eritas Times. The Professional Heckler. Ayan. Ito naman po from spot.ph. Ito daw po yung mga fake sites na kanilang na-trace. The Guardian. DW, Dash. DW-TV3, Duterte News. Duterte Defender, Trending Balita. Pinoy Viral Issues, Pinoy News Blogger. News Media PH, Trending News Portal. at ang Pinoy Viral News. Ito, yung Pinoy Viral Issues at saka yung Trending News Portal, ito madalas yung sinishare, di ba? Yeah, lagi kong nakikita yan. Oo, kaya kapag may nakita kayong ganyan, wag nyo nang i-click kasi minsan virus siya. Oo. And then maglalabas lang siya ng kung ano, di ba? Tama. Ako dati dun sa Facebook account kong nakaraan, may nag-send sa akin ng link, tas nandun yung profile picture ko. So, kinlik ko. Pagka-click ko, kumalat sa lahat ng Na-share na din sa contacts ko. ibang friends mo. Oo. So, yun, na-deactivate ako ng account ko noon. So, para maiwasan na natin yung mga virus na yan, hindi lang sa phones natin, kundi kung sa PC, ganyan, huwag na nating i-share pa. Oo, yung mahalaga, magbasa po tayo ng balita kung ano yung mga Credible sources yes, dapat. tama, Diba, tama. Sherwin? So, ayun, that's it for our Brightsen number 2. Let's try to read, listen, and watch news and try to understand the news. So, that's it for our Brightsen number 2. Let's now move on to our Brightsen number 1. Ano pa ba? Ipagdasal po natin ang ating bansa at ating suportahan ng simbahang Katoliko. Ayun, totoo yun, Sherwin. At bakas naman sa ating mga Pilipino Tama, yan eh. tama. Hindi naman yan nawawala. May kalamidad man o wala. Did you know that Mhm. ang Pilipinas ay pangatlo sa buong mundo na may pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko? Mhm. Sumunod po ito sa Brazil na may pinakamarami at sa bansang Mexico na pangalawa. Mhm. Kasunod naman ito sa top 5 ang Amerika at Italy. Okay. Pero sa Asia, tayo ang nangungunang bansa Wow. na may pinakamaraming Katolikong populasyon. Mhm. Sabi nga, Sherwin, Ang pagdarasal po ay ang pinakamakapangyarihang sandata sa anumang pagsupok. totoo yun. Ito rin po ang pinakamainam na paraan para ipagpasalamat sa Panginoon ang anumang kagalakan na iyong nararamdaman. Praying is not just may hinihingi kang bagay eh. Praying is about saying things Thank you. din. Yes. Oo, kasi sabi nga natin lagi, sa dinami-dami ng araw sa taon, sa dinami-dami ng minuto sa isang araw, ang dami-dami nating blessings na natatanggap, di ba? Parang ako, nung isang araw, merong may chicharon, tapos merong calamaris kanina, di ba? Kahit yung mga simpleng bagay lang na binibigay na yan, marami na tayong dapat ipagpasalamat. Bukod dun, Sherwin, yung buhay tayo, di ba? Buhay tayo at na-experience natin ang life, yun palang malaking bagay na yun para ipagpasalamat. Tama. Alam mo yung Panginoon na binibless niya ng husto, no, yung bansa natin. Kung meron tayong gagawang mali, syempre kailangan nating pagdusahan yun, di ba? Pero yung Panginoon hindi siya nagpaparusa. Yes. In a wrong way, di ba? In a good way, syempre. So, ayun. Ito yung Brightsen number 1 natin. Sana gawin natin itong mga dapat nating gawin na Oo. nakakatulong
sa pag-unlad ng bansa. Kasi dominant yung Catholicism talaga Yes. dito sa bansa eh. I think 80% of our population are Catholics. At saka kung halimbawa yung sa pagdarasal na lang, Sherwin, kung tayo nga may pinagdarasal tayo, ang bilis masagutan. What more pa kung yung buong bansa yung nagdadasal para sa isang bansa, 'di ba? Tama. Kaya So- nga medyo conservative tayo no, sa mga batas na ipinatutupad, lalo na ng administrasyon at this moment. Yes. So, ipagdasal natin 'yan para sa ikabubuti at ikakaunlad ng bansa. Sa bagay, sino ba naman sa atin ang may ayaw na umunlad ang Oo. ating bansa? And ipag-pray din natin na sana may pagkakasundo naman, no? Yes. Sa part ng administration and sa part ng simbahan. Yes. Kasi yan yung lagi yung May conflict. may conflict, may issue. So let's just pray for that po. Yes. So, that's it for our Brighton number 1. Let's have a recap sa mga 10 bagay na may ihaambag natin sa pag-unlad ng bansa. Umpisahan natin sa ating Brighton number 10, maging positibo tungkol sa mga Pinoy at sa bansa. Number 9, bisitahin po natin ang mga bagong tuklas na tanawin. Number 8, baguhin ang nakagisnang masamang bisyo o ugali. Number 7, suportahan ang mga lokal na produkto. Number 6, nawawala. Ayun, magboluntaryo sa iba't ibang aktibidad sa inyong komunidad. Number 5, bisitahin pero wag tambayan. Mhm. Sa feelings naman yon. Okay. Bisitahin muli ang kasaysayan. Sumunod sa mga patakaran at regulasyon para sa number 4. Number 3, just think before you click. Number 2, magbasa, makinig at manood ng balita at intindihin ang mga ito. And of course, number 1, ipagdasal ang bansa at suportahan ang simbahang Katoliko. So, ayun, Sherwin, yun ang ating Brighton for today. And i-greet muna natin sila EJ Anichete, kay Gab, at kay isa pang Gab Sampang, hello. And kay EJ na pauwi pa lang galing school. I-greet ko lang din si Ron Alyssa May Medina. Sabi niya, why so maganda? So maganda lang talaga siya, Sherwin. And sabi ni EJ, blooming si Ate Sarah. Sabi ko, anong gusto niya? Alam ko tong si EJ eh. Ayan, meron ding nag-like no sa ating video na i-share. Si Ate Neng Flores, si Ate Gis Pascual Limson, and si Camille Jem Kayanan. Maraming salamat po, lalo na sa mga bagong like at bagong share pa rin ng ating Facebook page. Kay Kuya Don, kay Shernan, hi Dang, and kay Kuya JR, ayan, nani-like yung ating page. Sana tuloy-tuloy ang pagla-like at pag-share niyo po ng Brighton para makapag-inspire tayo ng ibang tao. Yes, shout out din kay Ronaliza May Cruz Medina. nabanggit And ko nga. kay nabanggit mo na pala, no? Oo, And it's kay okay. Diane Bacani na nag-like din ng Ayun. ating Facebook page. Maraming salamat po. Anyway, Sherwin, napaka-makabayan at napaka-inspiring nung episode natin for today. Talaga namang very nakaka-proud. Very nakaka-proud. Dahil at least kung ganito yung mga resolutions natin, isipin na lang natin, we can make a change. 'Di ba? Sabi nga nila kung gusto natin ng pagbabago, Umpisahan natin sa mga sarili natin and ibahagi natin ito sa mga kapwa Pilipino. That's right, Sherwin. So, gayon pa man, malapit na tayong matapos sa ating oras. Pakinggan niyo po mamaya ang awit na aming inihanda na hindi namin na-play kanina, na binanggit ko kahit hindi naman siya nag-play. Ang kailangan gawin po ni Gary Granada. So, ayun, Sherwin, greet muna din natin si Among Joel, si Among Pep, si Among Jean, si Among Bong Feliciano, and of course, again, Among Kenneth, maraming salamat po sa pagtutok niyo lagi sa amin. Binabati din natin yung mga tech on duty. Yes. Si Leomar Ipuara and si Shanina Basilio. Thank you so much, LM, for letting us use your mobile phones. Hopefully, till next week para sa aming mas masaya at mas kuwelang Brighton Live. Yes. Shoutout din sa napakagandang si Teresa Tay Manalastas. Yes, maraming salamat Tay for guesting, and hello kay Trisha at sa mga AB calls. Ayan. Abangan niyo po yung pag-guest ni Tay and ni Ate Janet. no? Tomorrow, it's a girl thing. It's 4 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Dito lang po yan sa Bright FM 91.9. Sana lagi po kayong tumutok dito sa amin sa Brighton dahil kinaliligaya po namin pag napasaya namin kayo. Anyway, Sherwin,
isa't kalahating oras na naman po ang lumipas. Gustuhin man naming makapiling pa kayo ng mas matagal, kailangan na po naming magpaalam dahil hindi lahat ng bagay nagtatagal. Walang forever. Joke lang. Sa susunod na Biyernes, papatunayan namin na may forever. Okay. Dahil panibagong regalo na naman ang aming pong ihahandog sa inyo. Bakit ganun? Napaka-serious naman namin. Anything and everything under the sun, yan ang ating pag-uusapan. Dito lang po yan sa Bright FM 91.9's Brighton, The countdown of information for everyone. Once again, ako pa rin ang hindi magandang maganda, pero maganda pa rin. Maganda lang, sakto lang, sapat lang, DJ Sarah. This has been your DJ Sherwin, ang kagapuhan, sapat lang din. No? Ayan. Huwag naman nating masyadong pakataas-taas yung mga sarili natin, no? Hindi tulad ni Elem, no? Okay, so that's it for today. Bye-bye. Happy Bye-bye, weekend. happy weekends.